Good day everyone! Welcome to another episode of Bicycle Talk. We're here sa Collectibles, Hobbies and Vintage Finds Expo. Ngayon pa lang medyo luwa-luwa na yung mga mata namin sa mga nakikita namin. So follow us, we'll be talking to some people, casual chika-chika, nothing really formal. Sundan nyo na kami and enjoy the show. Yon, good morning. Andito tayo sa SMX, Wally Contento. Kasama ko si Crazy Kyle ng Kahoy World and Pinoy Picker. So, mga informal questions about, syempre, mga hilig natin dahil lumang tao tayo. Luma-luma tayo. Kyle, good morning, good morning. Morning. Paano ka napasok sa ganitong eksena? Kasi alam ko music ang background natin. Yes, so Paano ka napunta sa collecting ng mga lumang gamit? well, of course, nung nasa music ako, nagko-collect na ako ng mga Francis Magalona, cassettes, mga ganyan, mga boombox, ganyan. So it all started there, yung vintage items ng history of hip hop. Hanggang nag-expand na ako kasi of course habang bumibili ka, nakikita mo yung mga katabi sa naisip mo. Might as well buy a TV or yung mga hanggang nag-expand na ako to large scale until now. May museum tayo dun sa Manla, museum ng kahapon. Oo nga. Kahoy World. Yes, Konting background naman sa Kahoy World. sa Kahoy World, kasi magkaibang mundo eh. Yes, that's my bread and butter of course. So yung Kahoy World, after I retired from PLDT, I went straight to do Kahoy, tapos kasi my passion yun. So yun, for 14 years straight now, tuloy-tuloy yung negosyo. Building talaga. Yes, no? double decks, mga cabinets, yan, and then sometimes we supply whole resorts and whole yung mga condos. Contractor na. So contractor na may payo. Yun. Parang sa atin sa music, parang nagiging background na talaga natin yung nostalgia. Kasi pag nakakita ako, personally, pag nakakita ako ng lumang gamit, na-associate ko dun sa music eh. Parang ganun. Siguro, ganun din part niya. Anong pinakamahalaga sa collection mo ngayon? Ngayon, for me, this is the Halili beer. Nakita natin yung Halili beer. Yan yung na-feature sa KMJS na they call it the Holy Grail of bottles. Oh my God. Ano to? Kasabayan ng San Miguel. Yeah, nakalaban siya ng San Miguel and it was rumored to be almost tinalo niya yung San Miguel. So, the urban legend kasi baka there are books to prove it, pero I wanna call it urban legend para walang gulo. They said na the marketing strategy that was used by the competitor was babasagin lahat ng bote nila. So bili ka ng one case basagin mo, and then that time 1950s, 1960s, it was hard to make bottles. Ngayon kasi pwede ka na magpagawa ng bottle kahit magnenegosyo tayo ng beer. Kaya na natin eh. Pero before, punta ka pa sa ibang bansa, magpapagawa ka lang ng bote. And for a small company na sobrang sarap din ng beer, muntik nang matalo yung kalaban, it was hard for them to get up. Basag lahat ng bote nila eh. So sabi nila, wag na, tama na.
nag-recycling kasi dati talaga eh, no? So, ayun. Paano mo na-acquire to? I got this from an auction, 36,000 ang ending bid. So this is embossed, nakalagay niya, embossed yung Halili beer. Oo nga. And si Governor Halili ang may-ari. Governor ng Bulacan. Lily Brewery. So, ito ang prized possession sa collection. Actually, tingin ko, sa buong side na to, ito ang medyo feature natin. Ayun, since yung ano namin, yung podcast namin is about bicycles actually. Not actually pure naman bicycles. Nagbabike ka ba? Yes. Actually, mula nung bata. Pero ang collection ko is more on the pedal cars. Pero nagbabike ako. I have a Schwinn na binili ko kay I don't know if you guys know Lee. Si Lee. Lee bisikleta. Horseshoe. Kasi ang ano ko is more I wanted to have a bike na it looks vintage as well. So Unique pa rin, no? Ayun, Unique pa rin. So, not your usual bike. I wouldn't call it an everyday bike. Medyo nahihirapan ako mag-bike doon. Nako, Pero- parang no Sunday. Sabi ko, pagod na pagod ako. Pero of course, nakabili na rin ako ng mga bikes yan, kina Lial, yan. So, sa mga idol natin na mas easy-going bikes, mga Pwedeng pang-araw. Oo. Ayun lang. Thank you. Invite them sa The Filipino Picker on Facebook and Kahoy World on Facebook. Sa YouTube also, The Filipino Picker. Mga vlogs. Music, walang bagong music. Sa music, panoorin nyo sa Friendster yung latest mix ko. Hindi, I consider myself retired na eh. So talagang yung mga lumang kanta ko, nasa Spotify naman. Crazy Kyle, just type it. Ayun lang. Thank you very much. Yeah, thank you. Yon, nandito pa rin tayo sa Collectibles, Hobbies, and Vintage Finds sa MOA. Kasama natin si Boss Danny. Danny Artigo. Ito yung mga featured na dinisplay niya rito bukod sa ibang mga nakita natin. So ito naman sa kanya, mga vintage watches, old notes, old coins. Halos lahat, mga medal, old notes, mga Ray-Ban, mga vintage na collectibles, mga old watch nung araw. Talagang vintage collectibles. Siya nga. Sige boss, sige tell us about your collection. Paano ka napasok sa collection na to? Bakit napili mo old notes, coins? Bakit mga old watches? Nako, matagal na. Halos mga 15 years na ako nagsimula nito. Nagsimula ako dito sa coins. Ano lang, paisa-isa hanggang sa kumalat na, naging pickers na ako. So lahat, naiikutan ko na yan. So hanggang sa padami ng mga nakukuha ko. Mga vintage art, mga coins, halos lahat yan nakukuha ko na yan. So hanggang sa dumami tapos ngayon, nakahiligan. Ngayon, collector na tayo ngayon. Doon talaga napupunta eh, no? Doon napupunta na yan. Kasi una-una, andun na yung passion natin na nangungulikta hanggang sa dumami ng dumami. So ngayon, nga pala, may antique shop ako dito sa La Union. Yun. Aguo, La Union. Gallery, antique shop. So, pagka napadayo kayo doon sa Aguo, La Union. Kahit sabihin mo yung address ng shop mo. In front of Universal Tobacco Leaf sa Aguo, La Union. So, andun yung shop ko, along highway lang. Makikita agad 'yon. FB page, Instagram. Makikita nyo ko, Danny Artigo. Danny Artigo. Sa FB page. Every event naman yan, andun naman ako, makikita nyo ako lagi. Every auction, every event, local event, andun ako. Dito sa mga display mo, alin ang pinaka-prized possession mo dito? Ito, medal. Coins talaga ito. Halos ito pa yung nung araw. Spanish era yan. Spanish? So 1770. Ito yung kauna-unahang mga nag-circulate dito sa atin, mga Spanish yan. Grabe. Spanish, ito naman yung American era. Tinatawag mga US Philippine. Commonwealth, iba mga rin yan. Halos yan, lahat yan. Foreign yan. Foreign. Ito naman yung mga
Spanish Isabel, Alfonso, halos lahat yan, mga Mexican, yan, mga collectibles yan, halos lahat. Ito mga foreign yan, foreign silver yan. Grabe. Yan, Ito dito ako na bilib sa Yes, Spanish. ito, Spanish yan. 1770 yan. Yan. So, ito, may tuturing mo ng mga collectibles items na to dahil napakailap ng hanapin, napakabihira na yan. Oo. So, mayroon man, napakamahal. Mahal. Nasa Sigurado. nasa mga kolektor na yon, na mga kolektor na may hawak yan. So, dahil sa kahiligan, so binibili natin. Tsaka yung condition niya. Yung condition. Sa ano, Depende sa grabe. condition niya. Sobrang, ito, pristine ito. Oo, yeah. Ito naman yan, Japan yen yan. So silver yan, halos lahat yan silver yan. Grabe. Ito, Greek pa to. Ito halos ang year nito halos 2000 to 300 AD. To. So silver yan. Oo. Tapos press minting pa yan ng minted araw siya. eh. Ang problema, nalinis lang na yan. Nalinis na yun. Dapat pre-reserve yung dapat Yung hindi luma. na nililinis dapat yan. Oo, yung luma. Halos lahat yan. Ayan. Mga silver coin lahat yan. Nag-circulate dito sa atin yan. Yan. Biking, nagba-biking ka ba, Boss Dan? Minsan sir, minsan. Tayo, mahilig tayo sa nature. O yun lang, Boss Dan. Iwan na kita. Yes sir. Salamat. Thank you salamat. sa salamat, pag-unlock. salamat. Thank you sa pagpapakita ng mga collection mo. Salamat. Ano ba to lahat? Ano isahan? Andito tayo kay Philip. Tagal na nating he owns Philip Bike Shop. Sila yung distributor dito ng Tanus, yung nilalagay sa gulong para hindi na ma-flat yung bike. Pero may nakakatuwang dito gadget si Philip eh. So before bikes, ito muna natin. So Phil, paki-explain naman to. Okay. So ito, ang tawag dito, Vingsper. So this is a electric aerator. So ang ibig sabihin nun na usually kasi, especially for wines, kailangan mo ng decanter para ma-aerate mo yung wine. Pagka na-aerate mo yung wine for several hours, sumasarap siya, gumaganda yung aroma, pero it takes time, 1, 2, 3, or 4 hours. So hindi mo immediately ma-enjoy yung wine. Pero with this device, pagbukas mo ng wine, immediately pasok mo to, pwede mo na enjoy yung parang aerated or decanted final product niya. So ito, never tasted this product. So ito, naka-setting dito 0. Meaning, straight from the bottle, wala siyang ginawang processing. So parang drink mo lang straight from the bottle. This, smell it, taste it, kung kamusta. Yeah. Smooth, oh. Ito-twist lang natin tong knob na ito. Meron tayong from 0 to 240 minutes. Test natin sa 2 hours, 120, di ba? So, pagka prines ko to, parang halos 2 hours na siyang nadikant. Okay. Twinis ko lang. Parang kala mo 2 hours na siya nadikant. So yung kanina straight no? Straight. Ito. Ito, Smell, tingnan natin. taste. Oo nga. Medyo parang lighter na siya. Oh. Oo. Malaking Malayo. difference, oo. Malayo yung lasa. Tapos yung parang pakla. Wala na yung Nawala sting. yung pakla. Oo. Wala na yung sting. Yeah. Award-winning product. Galing. How much do you sell it? 10.8. Itong set, 10.8. Rechargeable USB. Doon lang siya i-recharge. USB-C pa. SBC pa. Oo. It's So better. sa cellphone mo, yun na, tapos na. Ang Tanus is basically armor for your wheels or your tires, no? Para hindi matagusan ng pako, debris, yan. Ito yon. So exclusive sa kay Philip. Aside from that, meron siyang Yes, ito, suspension May system. ganyan suspension system. Kulit ako na, makulit ako. Oo. Happy ako kasi Ang ganda nito eh. And
Kailangan sa Sila pitch rin ito. yung all wings na saddle. Oo, Charlie. Kuya Charlie Gao. Oh, Yan. kay Charlie ko nakikita, tama. Si Philip Carey's Bromptons, yung napakagandang Molton, and ito yung Wise, ano to, electric to, no? Electric bike pero Oo. compared to other electric bikes, number one is very lightweight. Oo. Kasi usually electric bike 25 to 30 kilos. Ito 13 kilos lang. Wow. Parang normal bike. Then, yung kinaganda pa nito, mas kinaka-off yung motor, walang drag. Galing. So, it will feel like a normal bike. Pero e-bike na siya. Yung ano yan, yung secret niyan dahil sa Mali system from Germany. Yung Mali is the Yun hub, yung, ano? yun yung ano niya, yun yung electric bike system niya. Tsaka hindi halata, no? Hindi mukhang may malaking baterya. Wala. Yung hindi mo maintindihan yung, di ba? Ang galing, magaling to. It looks like a normal bike. Tapos meron ako ditong product, makikita nyo, bakit dalawa yung manibela? Hindi mo naman mababike na dalawa yung manibela, di ba? Oo. Kasi meron akong special products related to sa hydraulics. So, pagka binenta ko tong bike na ito, tatanggalin ko tong isang manibela. Siyempre, normal lang, parang ganyan lang bibigay ko Oo. sa'yo. Pero, yung other extra manibela, bibigay ko sa'yo. Anuhin mo naman yon. Ang mangyari kasi, sa panahon ngayon, may ibang tao naka-drop gusto mag-flat. Yung ibang flat gusto mag-drop. Pero hindi mo mapalitan basta-basta. May problema ka sa preno, lalo na kung hydraulic yan. Tapos may problema ka pa sa cambio. Pero yung hydraulic system ko, may coupling, special coupling. Tiyan mo to, putol. Oo. Ayaw sumirit. Oo nga. So kung ito, nakakonekta, gumagana yung hydraulic system. So ito, pagka in-uncouple ko to, sinaksak ko to dito, ayun na agad. Transfer. Wala nang bleed, no? Wala nang bleed kasi pagka-install ko nito, pre-bled na. Oo. Blinid ko na lahat para ikaw kabit-tanggal na lang. Galing. So ako may confession ako. Ano yun? Ayoko na electric bike. Sabi ko, hanggat kaya pa ng tuhod ko, regular bike lang ako. Pero eto medyo, bilib ako. Wala akong sabi dito. Sa totoo lang, Bilib ako dito. ako rin, nung first time magbenta ako ng electric bike, hindi ko rin ako naengganyo kasi ang bigat. Oo. Ang bigat, ang laki, ang Tsaka taba, hindi iba naman sa itsura. pag-ano, pangit. Diba? Oo, pangit hindi siya eh. sexy, hindi Oo, sexy. Oo. Ito, sexy. Ito sexy. Sexy. Oo. Gray, oh. Oh, Diba? yung gray nito, ang tawag dito is ang tawag dito, emerald silver. Kasi tignan mo, silver siya pero kung lumapit Ayun, ka, may chameleon. lumalabas na Oh, pearlish. Oh. pearl na emerald. Ako ito na ano ako dito, ang lamig sa mata. Oo. Oh, teal tsaka pink. Oo, ang tawag nila dito is milkberry Milkberry. Galing. colorway. Ano to? Authentic Italian leather, handmade sa Korea. Ngayon ko na nakita yung detail. Kasi sa ano lang, internet lang. Grabe, oh, lining, Mm. outline. Pati yung pinaka-piping niya, no, meron siyang ano eh. Tapos itong na to, ikaw sarili magtatali kung anong gusto mong tali. So kung gusto mo mukhang sa baseball o kung ano, ikaw bahala. So parang X-X, no? oo. So meron kasamang leather tawag dito. Twine. Ah, Oo. oo. Lace na leather. Oh my God. Hindi ko nakita in person. Ganda talaga. So yan, Tapos sa Molton meron din siyang sariling set niya. Ito rin 'yon. sige na yun. Ito, oh. Triangle bag tapos may handle tas. Phil, saan ang shop mo? Sa Manila. So kung alam mo yung Nagtahan Bridge, napalakalapit ko na doon, or yung sa Skyway Nagtahan exit, Okay. or kung alam mo yung Landers Otis, nasa Yun. tapat na ako Oo. doon. Okay. Or pwede naman i-Waze or Google Philip Bicycle Shop sa Yan. Manila location. Yeah. Ating question. Question. Ano nga ba question natin? Nagbabay ka ba? Oo, syempre, nagbabike yan. Oo. Anong favorite ride mo as of the moment? Sa totoo lang, before ko makilala yung Molton, iba-ibang bike. Pero nung nakilala ko yung Molton, Nag-isa na lang. parang ang ganda nito. Oo. Kasi yung itsura classic, yung features niya modern, pulsos eh. Tapos nalagyan ko pa ng air seat ganito, masarap talaga. So kung nakikita niyo si Charlie, may Molton dala niya. Oo. Kailangan niyo subukan kasi iba yung ride quality. Iba. Ginamit ko na kay Kuya Charlie ni Ram ko. Oo, grabe. Iba. Grabe. Suwabe. Oo. Hindi mo akalain na ganun Oo. ka suwabe. Attorney Lau.
Di ba? Oo, yun. Isa pa yun. Grabe. Oo. Kaya gusto ko rin magkaroon. Kasi swabe, ibang klase. Tapos yung itsura niya, hindi naluluma. Hindi naluluma. Hindi Oo. ka, kunyari Brompton, mamaya may labas na bagong limited edition, may bagong kulay, nag 12 speed, lagi ka na naman nahuli. Correct me if I'm wrong, no? Si Alex Moulton was an aerospace designer, di ba? Yes, yes. So galing sa aerospace ang technology niyan. Aeroplano. Di ba? Yun. Tapos since engineer siya, meron siyang mukhang thrust system dito. Oo mukhang nga. parang bridge. Oo. Ah, So yung reinforcement talaga niya ibang klase. oo. Kasi yung isang special sa bridge is to carry so much weight na mga iba't ibang kotse at saka yung konkreto, dapat sobrang daming bakal gamitin. Yup. Pero due to civil engineering nga, na meron ka lang mga members na in tension and compression tulad nito, is maski maliit lang siyang members, is makikarry niya yung weight. Similar sa Tama. idea ng Tama. I-beam. Tama. Oo. So yun. Bill, thank you so much for your Okay, time. thank Sobrang you. thank you. Yon, nandito pa rin tayo sa SMX. Kasama natin ngayon si Darth Vader. Fart. Fart Vader. Yes, what can I do for you? So ito yung shop niya. Actually, ito yung isa sa mga para sa akin pinaka-interesting na shop dito kasi isang dugo namin ito eh. Isang hilig namin. So vintage clothing, vintage vinyls, vintage music collectibles. Eto, Fart Vader, Yes. paano ka na-start sa ganitong collecting? Wala, ever since naman. As in, alala ko, grade 6 ko ata. Unang-unang nabili. Appetite for Destruction at Injustice for All. Baon ko yun. Baon ko, sinave ko. Alala ko, Harrison Plaza. After nun, wala na. As in, Mismo, no? wala nang tigil. Nung Ever since. Music, skateboard. And yung lumabas yung Thrashin. Oo. Movie, napanood mo? Oo, syempre. Yung nakita kong daggers, gusto ko na maging kontrabida ever since. At maging madungis. Yes. Yun Ano yun. eh, nagising yung dugo Yes, mo eh, after no? nun, trash yun talaga. Daggers. Sila ang nag-influence sa akin, daggers actually. Tapos ano, sa biking. Biking ever since dahil may kapitbahay kaming mga nagbi-BMX. Na-influensyahan ako, nag-BMX ako. Tapos yun na rin. As in, dire-diretso na rin ng biking ko after nun. Ang preferred bike mo, anong preferred, Preferred bike bike mo? ko Ang dami mong bike sa bahay eh. Choppers. Choppers talaga. Wow. Jesse James, may custom ako, may Schwinn na Stingray. Uy, yes. assemble natin yung Schwinn mo. Yes, meron pa Pinadala mo- din. Schwinn ba siya or yung nasa Cebu? BF Goodrich, Yes, ano yun? ayusin Schwinn natin din yan. yun. Yes, Oo. yes. Dali natin dito. Sige, buhay natin. Merong rare na bike to, nako. Yep. Bubuoy natin yan. Yup, yup, Pakita yup. rin natin dito. Eto, sa lahat ng nanditong display mo, alin yung pinaka-prized possession mo? Price possession ko, Roscoe Mark Gonzalez. 86, 87. As in, 86, 87. Nagsiskate ka pa ba? Wala Active na, pa rin? tanda na ako. Since, ano na lang yan, display na lang, tago. Tapos, ang isa pa yung sa father-in-law ko na pre-war gas pump. So, yan. The whole thing. Yep, the whole thing. Gas pump, yan ang, Kasama yung drum, oh. yep, may drum. Caltex. Caltex. galing Caltex. Manual to, no? Manual. 1930s ata yan. 30s. Yep, Manual pumping. manual. Kasi ito na yung medyo Ito, 50s, 60s. 40s, na to. 40s, 50s na yan, isa. So, Dito sa atin to nakuha. dito yan. Ito Samar, ito Negros ata. Ganda rin ito, oh. Yep, ito maganda rin. Post-war quality. Yep, post-war, pre-war. Ayan, ang matindi talaga. Actually, matindi yan talaga. Matindi. Mano. Yun, no? Meron din sa likod. Andun ang audio area. Parang mas at home ako dito. Oo, sabi sa'yo eh. Ano mo yan, mag-ticket ka, di ba? Okay naman. Parang, pwede ka maglatag ng lamesa rito, mag-inuman tayo eh.
Oh, pwede pa mag-Yossi. Pwede mag-Yossi. Malboro. Kaso hindi nga pala tayo nag-Yossi Yup, pare-pareho. pwede na. Ayun, mga shops mo, pwede mo i-promote. Anyway, ang shop ko nasa Makati Square, nasa basement where the gun stores are and mga high-end audio. So, visit lang kayo. Basement, Makati Square. Facebook. Oh, may Facebook. Actually, anti-social media ako, so asawa ko may at anak ko ang nag-aasikaso niyan. Not me. I hate social media. Ayan. Sige, oh, thank you. Yup. Thank you May sa the force pagpapanlak. be with May the us. force be with you. Wali Contento, dito pa rin tayo sa SMX para sa hobbies, collectibles, and dito tayo sa Onas Batangas Blades. Authentic Batangas Blade, sigurado. Ayan. Ayan, boss. Ang daming kutsilyo, ang daming matalas nito. Paano nyo na-acquire itong business na to? Ito ba talagang hilig nyo o Hilig. hilig? Yes, family business ang pagkakaroon Gano'n na. Family business. So paano nyo na-acquire itong business? Paano nyo na ipagpatuloy? Di- Sino ang nagsimula? Yung kapatid ko, yung mismo si Diosdado. Ito si Boss Diosdado Ona. Ah. So Ona family. Anong year kayo nag-start nito? Siguro mga 30 years na pataas na. 30 years na. Tayo po yung sa ano, no, Taal. Si Kuya Diosdado, siya ang nagsimula ng tindahan. Siya rin yung gumagawa. Siya yung pinaka blacksmith. Blacksmith dito sa nakilala sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Kayo po. Nagkagawa rin Kapatid ako. Katulong ako ngayon, buhat naman siya yung mamatay. Anong pinaka specialty nyo dito sa Ang special namin dito, yung anak kabayo, saka yung panay elepante. buto ng elepante? Yung pinakasunga ito. Ivory. Di-display namin sa shop sa ano. Uy! Galing. So ito mga boss, ivory. Sa halagang 19,000, ivory balisong. Ang bakal po niya, anong made ng Molye, bakal niya? Molye. Nasa sakyan. Walang siraan yan. Wala. Elastic. Tapos meron po yan, kagaya niya, mga sungay ng kalabaw. Sungay ng kalabaw, sungay ng usa. Paano po napepresyohan ng balisong? Ano po ang basehan ng presyo niya? Depende sa kan, merong bearing, kagaya nito. Bearing ito, 29. Pag sa dito sa pangkapit. Depende sa pangkape. Oo. Pag itong 29, nilagyan mo ng kapit na sungay ng usa. Nasa Mag-iiba ng mga 20,000 na yan. Bagay, rare na ngayon ang at saka endangered na. No? Oo. Wala dito makukuha sa Pilipinas eh. Eto, anong tawag sa ganitong blade? Medyo unusual na Ice blade pick. to. Ice pick. Ice pick? Oo, first time ko makakita ng ice pick na Na fan sungay blade. ng kalabaw. Ang handle. Carabao horn. Full brass. Tapos, ano to? Brass and yung bakal niya, yung blade niya, anong... Muli din. Ngulya din. First time ko makakita nito, boss. Ice pick. Pero fan. Sukat nga na. Ayun, promote niyo yung shop, kuya. Kung anong, baka may Facebook page kayo. Meron kami, may pinamimigay kaming calling card. Ayun, pakita natin. Yeah. natin. Ito ang Honest Blade. May karambit din sila. Oh, meron. Blades. Merong rambit. Nandyan na yung FB page, telephone number, tsaka yung address nila. Authentic Taal. Ona yung last name nila. Founded by Kuya Diosdado. Yun, thank you, boss. Thank you very much. Okay. Paano nyo ba naging kaibigan to si Dolly? Yeah. Oh guys, sinong to? Dito tayo ngayon sa Vintage Expo. And may kasama tayong masamang tao. Ay, hindi pala. To, brother from another mother. Yan. Kababata ko yun pero hindi ko kinikilala. Si Pong, otherwise known as Ilagan Customs. Kumusta bro? Kumusta na? Ayos lang. Ayos lang. Paano ka napadpad dito? Na si Sir Jack,
Ruby, invite ako. Tinawagan niya ako. Kaso, laging ganun eh. Laging last full show eh. Kaya, Last minute, no? Last minute eh. Pero nakahabol. Kasi to, hindi mawala sa tingin ko tong isang motor mo, bro eh. Can you tell me about your bike? Eto, steampunk to. So, since day one nung, alam mo naman, di ba? Yeah. Steampunk talaga ako since day one eh. Yeah. Yun, dinire-diretso ko lang. Pati, nag-upgrade ako na mas kakaiba. Di ba? Na, alam ko maraming gumagawa ng steampunk sa Pilipinas, pero ito yung pinaka-solid siguro na ginawa ko. Correct. Na single arm yung harap. Yes. Di ba? Parang landing gear Apocalypto. ng eroplano. Oh, mismo, di ba? Pati pag tinignan mo sa gilid dyan, mukhang transmission ng truck. Yun. Di ba? Diba? Solid siya. Eh, ano siya? Water-cooled. Water-cooled. May radiator. Oh, di ba? Ilang cc, bro? That's 500cc. 1982 GL 500. Ay, gano'n mo katagal bago natapos yan? Ayun, sa 2 taon din yan kasi R&D yan eh. Research and development yan eh. Siyempre, single arm yan eh. So, siguro nakapito ko na mali. Di ba? Nakapitong mali. Bago ko na perfect yung itsura niya. Ayun. Okay naman. Na-execute ko naman na maayos. Di ba? Ano siya? Running naman. Running nagagamit. Lahat naman ng ginagawa ko nagagamit eh. Diba? Di ko lang alam dito kay Dondi ko nagagamit pa yung kanya. So ito. So ngayon, okay, I have to cut. Invite natin siya sa yung social media accounts tsaka contacts kung saan ka ma-reach. Ayun, pwede nyo akong i-PM sa Jeffrey Ilagan. Yun kasi lagi kong gamit eh. Yun. Jeffrey. Yung Ilagan ko with Y. Why? Yan. Pero yung custom ko without S. Ang kulit ng gumawa niya pare, may S eh. S. Kukut-kutin ko yan mamaya pare. So ito, ang aming question, the usual question tinatanong namin, nagbibisikleta ka ba? Dati, nauto ako ng mga to eh. Yan. Dati. Nabudol ako eh. Pare hiningal ako. Tapos nag-init yung tuhod ko, sabi ko, hindi ko to mundo. Ay, Diba? Hindi, kumbaga sa Lord of the Rings, sumakay na kabayo pero hindi abot yung stirrup. Tayo na mo, Ah, gago. So yun na muna tayo ngayon. Thank you very much, Pong. Thank you very much. Sige nang. Ayun, right.